At muli po isang magandang gabi sa lahat ng ating mga kababayang Marinduqueño na nakatutok pa rin ngayon dito sa Marinduque News. Bagamat kita po ay nawala ng ilang minuto, ako po ay nahingi ng paumanhin at patawad sa inyong lahat sapagkat napakahina po talaga ng signal ngayon at ating nararanasan po ang patuloy pa rin naman na pagkawala ng supply ng kuryente sa iba't ibang mga barangay at kabayanan sa ating lalawigan. Kanina po ay nawalan bago siguro mag alas 7 po ng gabi ay nawalan ng kuryente sa amin pong bayan, sa bayan po ng Torrijos. At hindi ko talaga alam bakit kita'y perminalaanggan na rin, ano? By the way, ako po ay nagbalik dahil ako ay dahil bagamat medyo mahirap at mahina ang ating signal, nahiya ako na hindi magbalik dahil sa awitin na requested song ng ating kababayan kanina, talaga namang tumawag pa kanina si Nanay. Ano nga ning apelyido ni Nanay ay? Nanay na 60 years old na ay nanunood pa rin dito sa ating live streaming at inagawa niya daw tambayan itong ating programa. Siya ay nandyan sa Marikina at ang kanyang requested song ay Perfect. Pero dahil po ang inaiwasan po natin na mag-play ng mga awitin po na English, ay abigyan na lamang natin ng isang awitin alay na awitin si Nanay dahil medyo yung kanya pong awitin kasi na requested song ay Perfect ay inapagbawal po yan ng Facebook dahil naman sa copyright issue. Bigyan ko na lang ikaw, Nanay, ng isang magandang awitin para sa iyo po yun talaga. Si Cathy Pilar ay nanunood. Ang aming correspondent sa Adrian Rosales ay nakatutok din. Eva Lorhodnoy is still watching. Romel Sadim. Magandang gabi sa iyo, kabayan Lela Sasi, Irene Hernandez, Holeng Seed. Magandang gabi po, DJ, at sa lahat ng mga taga Marandig, Torrijos. Nandyan po ako sa July 6 to 15. Sana po ay ma-meet kita, DJ, from Sweet Home, Alabama, dyan naman sa USA. Uy! Welcome back, kabayang Irene Hernandez. Sana ikita'y magkadaupang palad. Mula naman dyan sa Alabama o Alabama, kung ano man po ang pronunciation yan, basta ang mahalaga ay mabanggit natin, Alabama. Ayan, so ang masunod po na awitin ay alay natin kay Nanay na tumawag kanina. 60 years old na. Bagamat 60 years old na ay inapili po niya na mapakinggan at makasama kita sa kanyang pagkalungkot. Bagamat malayo po sa ating probinsya ay inagawa po niya kitang pang-alis daw po ng homesick. Kaya naman ang awitin po na ito, Mahiwagang Puso, ay alay po natin kay Nanay na tumawag kanina. Nanay, para sa iyo po ang awiting ire. Dahil si Nanay ay may mahiwaga at busilak na puso, para po sa iyo ito. Bernadette Macdon is watching. Hi, kabayan. Felix Frias, hello po sa family Frias, dyan po sa Torrijos. Rosemary Cañete Nita is still watching. Samantala, meron kitang makakasama sa pamamagitan naman ng ating linya ng telepono. Si 3258 ay nanunood at nakikinig sa ating programa. Live ka na po sa Marinduque News. Go ahead. Magandang gabi po. Yes, kabayan. Go ahead po. Welcome po sa Marinduque News. Dire-diretso na po ang pagbati. Bati ko po ang mga taga Marinduque. Opo. Sa Monleon family po, sa Barangay Yatog. Sa Buwak. So po. Nasaan po kayo ngayon? Nasa Cavite po. Cavite. Ano pong pangalan nyo po?
Si Socrates po. Socrates. Leon. Si Opo, go ahead na po, bati na po. At saka po yung aking mga member po ng asosasyon ng OFW. Matanggabi po sa lahat ng nato po. Meron po kayong grupo ng mga OFW. Opo, ako po yung tumawag sa inyo before. Dati po. Ay, opo, natatandaan ko na po kayo yung mayroong, ano po yun, yung parang merong sa OWA, may project sa OWA. Opo. Kumusta naman po? Okay naman po, nung nakaraan pong May 20, nagkaroon po kami ng gift giving of food supply sa Yatov Elementary School. Hoy, maganda yung magandang mga advokasya po ninyo sa inyong grupo. So po, 238 pong bata ang nabiyayaan po ng mga libreng school supply. Ang galing. Sa Ihatub po yun? Ihatub Elementary School? Yatov Elementary School po. Simula po daycare hanggang grade 6. Wow, congratulations po. Meron pa po kayong pagbati. Yun lang po. Magandang gabi po sa lahat. May gusto po kayong awitin na marinig? Ano po ay, ikaw. Ikaw, Nian Constantino ho ba ito? Okay po. Sige po. Marami pong salamat, kabayan. Salamat din po. Okay, at yan po ang ating kababayan naman na active. Meron niyang grupo. Yan ang, I understand, nating presidente ng isang grupo ng mga OFW. Parang recognize ng OWA. At nagkaroon sila ng aktibidades nitong nakalipas naman na mga araw. Diyan naman po sa barangay Ihatub, partikular sa Ihatub Elementary School. Mabuhay po kayo at nawa po ay mas marami pang mga kababayan natin na kapares ninyo ang tumulong naman sa ating mga kapwa Marinduqueño. At tanggapin muna natin ang pagbati ni Jenny. Magandang gabi sa iyo, Jenny. Go ahead. Live ka na sa Marinduque News, Jenny. Hello, good evening. Opo, go ahead po. Dire-diretso na po sa pagbati. Pabati po sa kay Mabel Grimaldo, sa manugang po niyang sa Mabukda, kay PG, sa asawa niya, sa mga upo po, kinanay Pidita, kay Sheila Marie, at sa lahat ng mga pinsanan ko sa buwangan. Uy, nasaan po kayo ngayon? Ay, nasa Malaysia ako ngayon. Nasa Malaysia. Makamalayo ang abot niyo po, ano? Ay, oo man din. Ay, kabayan. Nabanggit niyo po sa Mabukda. Taga Mabukda po kayo? Ha? Ano pong taga saan po kayo sa atin? Ay, sa may buwangan man din. Sa may likod ng simbahan. Oh, I see. Ano po apelido niyo, ani? Anak ako ni Bito. Si anak ni Kavito. Opo, kilala ko na. Ang layo po pala ng abot ninyo, ng laog ninyo. Nandyan po pala kayo sa Malaysia. Kailan po ang uwi nyo naman sa atin? Ako'y tumanda. Ay, kaalis ko laang. Okay. Kaalis ko laang. Kakaalis nyo lang po. Tumanda na sa abroad. Nahani po, nagapayamang totoo. Ay, kulang pa. O siya, sige po. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagtawag. At may gusto niyo po kayong awitin na marinig. Okay, yung pong pa-request naman ako ng birthday song para kay Mabel Grimaldo. Okay. Birthday niya ngayon. Salamat Birthday po. song. Maraming salamat po, Kabayang Jenny. At yan, nakasama natin si Kabayan na nagmula naman dyan sa Malaysia. Sabi ni Maria, magandang gabi po, Marinduque News. Babati naman po sa mga taga-barangay San Antonio, Santa Cruz, Marinduque. Mula po ito kay Jane ng Damama, dyan naman sa Saudi Arabia. Christian Reynoso is also watching. Magandang gabi sa iyo, Kabayan. Kumusta ikaw? Sa dami ng mga nabati, hindi na natin mapaunlakan yung mga nagapaabot ng pagbati sa kanila namang mga pina-shoutout dyan sa Facebook. Kaya ang agawin nyo po ay matawag na lang po kayo para po makabati po kayo ng live at makapag-erguhan po kayo sa akin.
Bernadette Macdon is watching. Rosemary Cañete Nite. Yesha Opis, kumusta po sa Marinduque? Reynaldo Ray, binabati ko po ang mga taga Santa Cruz, mga taga Banahaw, Madeline Ray at mga retardo na laging nadanas ng brownout. Pagbati mula naman po sa Oman. Medyo hininaan ko po yung background natin dahil ang bilis po ba yan namang madetect ng Facebook, kaya po kita'y napuputol din, isa sa mga dahilan. Leia Sasi is also watching. Good evening kay Jennifer Mercado Historilio. Pagbigyan natin yung requested song kanina ni Kabayang Cho La Torre na tumawag kanina. Kahit ayaw mo na, sunod natin. Leia Sase, good evening po kay Jennifer. Bernadette Macdon, wow, Malaysia, magkalapit lamang po kita. Calius Rich, hello sa mga taga Marinduque, kumusta kayo dyan? Watching from Hupi. Makabulaan ba itong si Calius Rich? Matagal na natin itong kasama at laging nanonood sa Marinduque News. Uy, ang aking ate, Cathy, ay nanonood. Hi, ate Cathy, kailan ka maparini? Alma Mater, good evening po. Inabati ko po si Nanay Belinda Linga, dyan naman sa Mugpog. Lenny Magparangalan Dalde is also watching. Kabayan, batiya daw nga ng happy birthday ang anak ko, katabi ko ngayon. Nakain pala ang si Kent James Dalde sa June 9 ang kanya pong kaarawan. Hi! A special shout out kay Ken James Dalde na magadiwang ng kanyang kaarawan this coming June 9. Pero bigyan ta ng magandang awitin na happy birthday sa lahat po ng nagadiwang ng kanila naman pong mga kaarawan bukas at sa mga susunod na araw. Kahapon, ngayon, yung mga kaibigan nyo po na inapabati nyo po ng happy birthday. Alay ko po sa inyo ang awiting ito. Happy birthday po sa inyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Samantala, dire-diretso po kita sa ating mga batian at si Lenny Magparangalan Dalde ay nanunood pa rin. Kabayan. Sino ito? Seo Yon Lee. Magandang gabi po. Pabati po sa Palmero family dyan sa barangay Palmero. Sa mga ano to? Ano sabi ni Kabayan? Magandang gabi po, pabati naman po sa Palmero family sa barangay Tambuan sa Marlanga. Uy, nanunood si Adrian Rosales, ang ating senior correspondent mula naman po dyan sa bayan ng Gasan. Magandang gabi sa iyo. Jennifer Mercado Historilio, good evening din po kay Miss Leia Sase. Maria Concepcion Saberon, watching from Imos, Cavite. Si Annie Sork ay nanunood. Annie De La Cruz ay nanunood sa taga Taiwan. Ni hao everyone. Frederick Rubin Pestanyo, shout out sa mga nagatrabaho din sa Villa Gracia, Batangas. Maraming salamat po. Buhay Probinsya, pabati naman ng happy birthday kay Insang Mario Historilio. Ay ilabas na ang tuba dyan mula kay Neng Lorena Hizule at Sonny Solas. Princess Chloe is also watching. Pabati naman po sa aking anak na si Princess Chloe sa June 8 po.
Thanks kabayan, God bless you always. Request po birthday song, sabi ni Jenny Opis. Alonso Palomares, pabati po yung asawa ko dyan sa Laguna na si Baby Alonso namin, watching here at Taiwan. Hodaka JM, Pasko na agad. Jimmy Reforma, kumusta po DJ? Pabati naman po sa pamilya Reforma ng San Antonio, Santa Cruz, Marinduque at sa grupo ng Rasian Juan Escremadores ng Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia at sa Santa Rosa, Laguna mula po kay Jimmy Reforma. Lenny Magparangalan Daide ay nakabayan gulpi ang tuwabaya at binati mo raw siya. Maraming salamat naman po sa pagtutok at patuloy na pagsuporta sa Marinduque News. Samantala, para po sa mga balita na may kinalaman sa ating mahal na probinsya ng Marinduque, ugaliin lamang po na bumisita sa ating website ang www.marinduquenews.com at ilike po ang ating verified Facebook page, ang Marinduque News. BJ Paras is also watching. Pabati naman po si Zain Andre Paras na madaldal, hindi pa natulog. Anong daldal naman ni Zain Andre? Zain Andre, anong oras na? Huwag ka munang matulog, patapusin mo muna ako sa aking live streaming. Frederick Ruben Pestaño is nanunood. Pabati naman sa mag-iina ko, sa mahal kong si Maria Cristina at sa anak ko na si Mark Jacob, Princess Elaine at si Baby Digo. Samantalang oras muna sa Pilipinas at sa buong kapuluan ay 8 minutos bago sumapit ang alas 10 ng isang magandang gabi. Ivan o Ivan Medina, kumusta ikaw? At eto, si Mau ay natawag. Hi Mau, kumusta ikaw Mau? Teka muna Mau ha, at di pala nakasaksak ang aking connection. Hi Mau, magandang gabi. Live ka na sa Marinduque News. Go ahead. Sige, okay lang. Hi Mau, go ahead. Hello. Dire-diretso na ng pagbati. Okay. Bakit late? Late ano? Oo, kasi nakamonitor ka sa Facebook. Dito ka tumutok sa ating IMO para hindi ka ma-delayed. Adik na sa Marinduque News. Maraming salamat naman at lagi kang nakasubaybay. Hindi kita makalimutan. Hindi mo ako makakalimutan talaga at ako ang halimaw sa banga. Hindi doon. Mas hindi kita makalimutan dahil doon sa natanong ko doon sa iyong nakalipas. Forget it. Oo, at dahil diyan ay ang dami nagpakumusta at nagpakilala sa iyo. Jesus, Mariosep, Ginoo. Gusto ka daw nila ikaw makilala ng personal. Mapunta sila din sa Jordan at nang kami magkakilalan. Abay, ang layo mo pala. Oo, ako nandito sa Jordan. Ay salamat naman at inagawa mong libangan itong Marinduque News. Ay, oo. Ikaw ang idol ko. Oy, salamat po. Idol ko rin po kayo, ang ating mga kababayang Marinduqueño na inspirasyon. Actually po, para sa kabatiran po ng ating mga kababayan, ang Marinduque News po ay nabuo dahil sa inspirasyon po na ibinigay po ng mga kababayan nating mga OFW o mga Overseas Filipino Workers. Yan po ang katotohanan. Ikaw ang happy feel ko dito. Kasi wala akong kasamang Pilipina dito. Ay, talaga? Puro Sri Lanka. Oy, wala kahit ibang mga taga-probinsya? Hindi, malayo sila, tuwing day off lang kami nagkikita. I Kaya, see. ayun. Dahil boring. kahit papaano ay meron kang pang-alis ng homesick. Oo, kaya nga, ito nga lang ang libangan ko, yung manood sa'yo. Oo. Kaya yun. Ay sige na, makipag-erguhan ka na. Ano pang abida mo ngayon? Ay nako, ang abida ko ay mabati muna ako. Siyempre, sa mga taga-tugos, dyan sa Buwak, lalo na sa aking mga anak. Siyempre, huwag ka na munang masabat doon. Alam mo na.
kay Dayan, kay Daniel, kay Danica at kay Elaine at saka sa nanay ko, kay Ada Laylay. And sa kuya ko, kay Edwin Laylay, kay Lando family and Ning Eldeline dyan sa Bulacan. Binabati ko rin yung Magas family and Bilando family, Laylay family and Manahan family. Yun lang. Okay, so hindi na kita atanungin, maraming salamat, hindi na kita atanungin kung ano ang requested song mo, pero abigyan kita ng isang awitin mula kay Gary Cruz, Kahit Mali ang Puso. Etong si Kabayang Mau ay mula sa Tugos, dyan sa bayan ng Buwak. Pero yan po ay nandyan ngayon sa Jordan at medyo malungkot daw at medyo may kalayuan ang kanyang lugar na inatirhan dyan naman sa Jordan. Kaya naman sa pamamagitan ng Marinduque News ay naiibsan yung kanyang pagkalungkot at pagkami sa kanya-kanya namang o sa kanya namang mga mahal sa buhay. Partikular, yung kanyang mga anak na nandyan naman sa Barangay Tugos, dyan po sa bayan ng Buwak. Kaya naman, Kabayang Mau, para sa iyong awiting ito dahil alam ko na medyo may alam na ako ng konting background about sa iyo at hindi kita talaga makalimutan. Kaya naman, ang awit po ni Gary Cruz ay para po sa inyo. Para po sa iyo, I mean. At balik muna kita dito sa ating mga special shoutout. Nagatampo na. RJ Contreras Lozano is watching. Sa Kangani pala, pabati po sa mga kainuman ko dito sa Barangay Lalud, Calapa na si Richard Vega Kurt Harabe. Uy! Si Kabayang Margaret Roldan Plantilla ay nanonood pala. Maraming salamat sa iyo, si Kabayang Margaret Roldan Plantilla. Ako po ay pinadalhan ng paborito kong damit, polo shirt. At maraming salamat sa iyo, Kabayang Margaret Roldan Plantilla. Sa live streaming ko sa Sunday, suot ko yung damit na binigay mo sa akin. Talagang fit na fit sa akin. Parang sinuka talaga sa akin. Paborito kong damit yung polo shirt na kulay white at yan po ang pinadala. Saan ka nga mula sa Saudi Arabia, mula dyan sa gitnang silangan, nung umuwi si Kabayang Margaret Roldan Plantilla ay binigay niya sa akin yung damit. Maraming salamat sa iyo. Jonas Fabeliana Sardenia, nakakamiss kumain ng niyubak at saging na sinaludsod na araro. Supladita, mahal dita, parang yanong gwapo wari. Malit na bagay yan, Kabayan. Margaret Roldan Plantilla, maraming salamat. Donna Ribe Plantilla, mahina wari ang net. Line Melendres, shoutout naman kay Mudrabel Tess Barela ng Torrijos. May duty ka pa wari. Oy, parang si Lini. Or ba't Lini? Lini Melendres. Lenny or Lini Melendres. Parang kabatch ko wari ito. Ikaw ba gayan? Margaret Roldan Plantilla is also watching. Yanong gwapo, Tokayo. Ayan. Tokaya pala. Margaret Roldan Plantilla is watching. Judy Ann Paes. Hello po, watching from Taiwan. Regards po sa Paes family ng Santa Cruz, Marinduque. Supladita, maldita. Ay, oo nga ni. Margaret Roldan Plantilla, parang yanong pogi. Nga ni, maraming salamat po. Pabatiin mo nga ni ang mga Rosales sa makulapnit, sabi ni Alvin Rosales. Ivan Medina, Kabayan, pabati naman sa Medina family at Peña Verde family ng Santa Cruz. Salamat po. Leia Sase, Brian Bacani, Kitalig, shout out sa mga manugang ko na nabawasan na ang isipin sa CS niya. Ano yung CS? Cesarian? Margaret Roldan Plantilla is watching. Leah Lynn, maming hello po, watching from Riyadh. Pabati naman po sa mahal ko dyan sa Ihatub, Buwak, Marinduque. Si JR Magpili po, maraming salamat po. Alonso Palumares, ako na ang mabati sa iyo, paring Alvin, at hindi daw nababati.
Jonas, Pabalenya, Serdenya, Meralco, kumusta na? Nakakaabala kayo. Ano daw? Nakakaabala kayo ng sabi ni Jonas Pabeliana Serdenya, nakakaalala lang kayo ay pagbayarin. Talaga naman Si Ivan Medina, nakakapagtampo ka na wari kabayan, hindi mo tinapos yung pagbasa sa bati ko, ay ano na yon, ulitan na lang kabayan. Ivan Medina, tawag na lang sa akin kabayan, parang Ivan, at nang makaerguhan kita. Uy, anong hirap talaga ng terming brownout sa atin. Nabasahin ko yung ng Marelco ha, teka muna. Eto, uy, mga kasama natin ang aming inside contributor, ang aming senior correspondent, tawag muna, Adrian Rosales, at nang pag-usapan natin yung problema ng Marelco, na yan baliwari. Dangan lamang talaga. Samantala, nakakasama natin sa ating background si paring Gary Cruz, kahit mali ang puso. Ayan, at tanggapin muna natin ang pagbati, ang tawag, at kami magkakwentuhan nitong ating senior correspondent na si Adrian Rosales. Magandang gabi sa iyo, Adrian. Hello, magandang gabi. Okay, kumusta? Live ka na sa Marinduque. Parang bago. Kumusta? Ng brownout yan? Teka muna, hanapin ko muna yung sa kabatiran ng ating mga kababayan ang nakakasama ko po sa aking sa atin pong sa linya ng telepono ay ang atin pong senior correspondent mula po dyan sa Bayan ng Gasan, ang isa sa talaga namang napakasipag na correspondent ng Marinduque News. Sige, bati ka muna habang inahanap ko yung letter ng Marelco at pag-usapan daw nga muna natin ito. Oo. Bago lahat, binabati ko yung ating mga kababayan all over the world, lalo na doon sa patuloy tumatangkilik sa Marinduque News. Hindi tayo inaiwanan, kahit na yung iba, minsan hindi tayo nauunawaan, pero andyan pa rin naman sila. Thank you doon sa ating mga kababayan. Regarding doon sa problema ng brownout, siguro talagang malaking usapin yan, at siguro dapat ay yung ating mga kababayan, maging bukas din naman yung kailang kaisipan, na talagang malaki pa yung problema ng Marelco sa ating lalawigan. Oo. Kasi pero talagang, alam mo, partner, alam mo, nabasa ko ngayon, pero bago yan, gusto ko munang basahin yung abiso ng Marelco. Sabi ni dito ng Marelco, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, member consumer owners ng Marelco, magalang po naming ipinababatid sa lahat ng member consumer owners ng Marelco na ang sanhi ng ilang oras na brownout kaninang umaga sa mga lugar ng Buwak, Riverside of Buwak, Ilaya at ilang lateral barangay sa Gasan, Mangiliol to Duyay, Buwak, Kuatis, Masiga to Sitio Ubong, Dibdangin ay dahil po sa kahilingan ng National Power Corporation o NPC na mag-load ng shedding. Ayon po sa sulat na natanggap ng Marelco kaninang umaga, nasira po ang main water pump motor ng Power Barge 120 sa Balanacan. Yun po yung parang nakalutang po na kala natin ay barko na tagal na pong hindi naalis doon sa Balanacan. Yun po yung natukoy dito. So lagi po o nasira daw po yun. Dahilan para mag-total plant shutdown ang PB120 o ang Power Barge 120. Gayun din, hindi pa operational ang isang unit ng Monarch Rental sa Bantad Buwak Diesel Power Plant dahil sa damaged turbocharger. Kalaki po ng post na ito ang nasabing sulat.
At alam nyo po, pag-usapan natin ito, total kasama naman natin. Pero sabi dito may dagdag na abiso ang Marelco na isaayos naman po ang sira sa power barge kaninang tanghali at na-restore na po ang power sa mga nabanggit na barangay. Sa kasalukuyan po ay may dependable capability na 12.9 megawatts ang NPC, sapat na makapag-supply ng kuryente sa buong lalawigan. Ayon pa dito, 11.40 megawatts night peak load o demand ng Marinduque. Ibig sabihin po nito kapag gabi po, ang total need o yung night peak, yung kailangan po na supply ng kuryente na demand sa ating pong probinsya ay 11.40 megawatts. Samantalang sa araw naman po ay 10.13 megawatts. At ang total capability daw po ng National Power Corporation, ayon po dito sa anunsyo ng Marelco ay 12.90 megawatts. Ibig sabihin po, may buffer po sila na 1 point something megawatts. Apparently, ito ang hindi ko maunawaan. Ngayon, sinabi nila na kaninang umaga yung nangyari, partner. Pero, bakit ngayong gabi ay nagkaroon ng nag-brown out sa aming bayan sa Torrijos at saka sa Santa Cruz? So, ibig sabihin, nasira na naman ang power barge dyan maraming, sa Balanacan? Kabayan, maraming pinanggagalingan. Actually, talagang maraming isaayos yan. As member din ako ng MSIAC, ng bayan ng Gasan at ng probinsya, talagang mostly, gaya nung naranasan natin sa mga nakaraang linggo, talagang naging problema dyan ay yung supply na galing sa Napocor, hindi naman lingid sa atin na siguro mga bata pa kita, Napocor na nag-supply sa atin. So, meaning to say, marami dyan talaga at kahit yung power barge na nasa Balanacan, mga luma na yan. Siguro mga recondition na rin yan. So, kung titingnan natin, talaga nasa critical, gaya ng binasa mo kabayan, na almost 12 megawatts lang yung capacity ngayon. I-compare natin doon sa konsumo na halos 11 ngayong gabi, talagang kahit naman siguro sinong makina pag ganyang kalaki yung supplyan mo, talagang pwedeng mangyari yan. So, para sa kabatiran ng ating mga kabayan, na nanonood at nakikinig po ngayon, talagang amin natin ang katotohanan na may malaki talagang problema ang ating Marelco. Although, ang pinangagalingan nito, hindi naman ang Marelco dahil ang Marelco po ay siyang taga-supply lamang. Sila po ay bumibili din laang po ng kuryente sa Napocor. So, kung magkaroon ng problema po ang mga generator po na nag-supply dyan sa atin, sa buong lalawigan, talagang malaking pong problema yan. Isa pa rin po sa mga ring tanggalingan yan, gaya po ng nasabi po ninyo pagka po nagkakaroon ng mga pag-ulan, syempre po, mayroon din pong apekto po yan. At gaya po ng lagi po na nababasa natin na sa pinapaliwanag ni GM Sol, yung po mga palapa o mga sanga po ng kahoy, na pag yan po ay humapay, sumayad po doon sa mga linya ng ating kuryente, pwede po mag-shutdown po ang mga kuryente po natin. Kasi yan po talaga yung mangyayari. Kumbaga na-detect po yan, magkakaroon po ng short, i-shutdown po yan para hindi mas maging malaki yung mga damages. So, doon naman po sa iba pa pong mga issue, siguro na sabi nga ng marami natin mga kabayan, sabi bakit hindi gawa ng paraan. Actually, meron na po tayong, ang Marelco po, ang kooperatiba ng Marelco, ang alam po natin dyan, meron na pong ginagawa po ngayong mga pagproseso doon po sa pagpapasok po ng mga bagong player. Nagpabidding na nga po. Actually, noon po nakaraan pang mga buwan, may mga pag-asikaso. Kaya lang po, may mga natingnan din po ang Marelco na baka naman po matatalo din kita kung mapapasok na naman po sa mas malaking problema doon sa mga mapasok na player. So, marami pa po na mga issue. Kaya sabi ko nga po sa Marelco, doon sa isa po sa staff ng Marelco, siguro mas maganda sa mga ganitong pagkakataon. Meron ding nagpagsalita, ang Marelco na siyang masagot direkta sa ating mga kabayan na may alam technically at saka po legally para mas maintindihan po ng ating mga kabayan. Kasi kahit po sino, pagka ikaw ay naiinitan, pag ikaw ay natutulog at biglang mag-brown out, talaga naman pong mainit ang ulo.
Kaya siguro sabi ko nga, mas maganda ipaliwanag na mas maliwanag ng Marelco. Meron silang tagapagsalita na magpapaliwanag na maayos. Kasi kung kahit po sino naman, pagka po napapaliwanagan naman, siguro makakaintindi din naman. Kaya siguro, mas lalo pang palawakin ng Marelco, hindi lamang yung kailang mga pagbabago, kundi yung information na dissemination sa ating mga kababayan. Oo, partner ng problema, paano mapapaliwanag kung wala nga ng liwanag? Yun, nga ni. Kaya sabi nga, ang malungkot nga, minsan pati kita, kabayan, inakagalitan na ng ating mga kababayan. Sabi bakit wala man lang daw kitang aksyon? So, hindi naman sa wala kitang aksyon, kaya lang, siyempre po, sabi ko nga, minsan pagka binasa mo na, halos paulit-ulit lang yung mga pangyayari. Kaya sabi ko nga siguro mas dapat ang sumagot niyan ay ang Marelco. At makita din yung improvement. Although unfair naman sa Marelco kung nakikita din naman natin ngayon kung iikot ka po sa lalawigan ng Marinduque, may mga bagong kontraktor nga po nag-aayos nga po ng mga linya. Isa pa rin po ay yung pong makikita po ninyo, yung pong mga poste na nasa gitna ng kalsada. Isa pa rin po yan na unti-unti. Alam po natin ay sinasaayos din yan ng Marelco. Kaya nga po inalipat din po yung mga naglalagay na po sila ng mga bagong poste para lipat po nila hindi po mas malaki po yung provision sa ating mga kabayan. So, yun kabayan, talagang aminin natin ang totoo, malaki pa po ang problema po ng ating lalawigan patungkol po sa kuryente. Po? Ang problema, kaya siguro, oo. Tama ka doon na dapat sana talagang maipaliwanag sa ating mga kababayan. Hindi ko alam kung ano yung information dissemination na inagawa ng Marelco. At I understand naman meron silang mga anong tawag doon, yung mga programa nila sa mga barangay. Ang problema nito, yung mga post nila, for example, sa Facebook, masyadong technical na talagang kahit ako hindi ko maunawaan. So, kailangan ay maintindihan at maipaliwanag na ating mga kababayan kung ano talaga yung development na inagawa ng kanilang tanggapan, sapagkat talagang napakahirap intindihin. Ako man, na sa tagal ng panahon ay bakit ganyan pa rin ang ating nararanasan. Oo, at sabi ko nga siguro tibayin din ng Marelco yung BAPA, yung barangay electrification nila, yung tawag doon ng consumer sa barangay na extension din ng Marelco para mismo doon ay ipaliwanag din at saka kumbaga magkatulungan para hindi lang yung paliwanag nakita din yung kabuuan talaga nung problema. Kasi isa nga sa problema, yung kasing design ng kabayan, ng ating kuryente sa Marinduque, talagang parang panahon pa ng kupong-kupong, na talagang kaunting ulan, kaunting, sabi nga ni ay malaglagan laang ng palapa ng niyog, ay ma-burn out na. Masabitan daw laang ng kalamitas ay talagang nawawala na. Oo, yun yung mga yun yung talagang malaking problema ng ating kuryente dito sa ating lalawigan. At one time nga ay yung ating kabayan na si Atty. Seco sa DZRH ay nag-interview din sa ilang opisyal ng ating lalawigan at sa committee na nakakasakop nga tungkol sa kuryente at pinagpaliwanag din nga kaya nga sabi ko nga ito ay challenge din ito kabayan doon sa ating mga bagong elect na opisyal ng ating lalawigan kung paano hanapan din ito. Hindi lamang kasi ang Marelco, kundi siguro ito yung panahon para magtulong-tulong, especially ang ating kagalang-galang na congressman na siya ang chairman ng sa Congress nung patungkol nga sa power sa energy siguro ang natin dito panawagan natin ay mas tutukan yung ating lalawigan. Kasi ang apektado dito ay ang ating mga kababayan. So, ako ay talagang mataas ang expectation ko sa papasok na administrasyon sapagkat ang naging dahilan kung bakit nitong mga nakalipas na mga termino ang naging dahilan ay dahil hindi daw nagkakasundo ang congressman at ang gobernador. So, sa panahon ngayon na ay
dahil sa ang tatay ni Congressman Lord Alan Velasco ang siya namang nakaupo at uupo sa pagdating ng Hulyo na siyang gobernador ng lalawigan, ay inaasahan na talaga namang mayroong ugnayan ang bawat isa. So ako ay naasa, malaki ang aking kumbaga ay expectation dito sa papalapit na administration, sa papasok na administration, dahil nakikita naman natin talaga yung problema. Well, in fairness naman, dahil nakita ko yung post ni Congressman Velasco doon sa kanyang personal account, na talaga namang kahit na yan ay kanyang hindi sakop, dahil mahirap ipaliwanag yan, dahil iba't kapag sinabi mo kasi, kapag ikaw ay nagbigay ka na ng nagbigay ka ng promise, no, sa ating mga kababayan, ay talaga namang bagamat ikaw ay congressman na supposed to be, hindi yan yung responsibility mo, dahil ang responsibility talaga ng congressman ay bumalangkas na mga batas na may kinalaman sa kabuuang development ng ating bansa o at ng ating distrito, ng ating lalawigan. Pero in general kasi, in totality, malaki talaga yung responsibility. Hindi ang may eksklusibo o ang may kumbaga ay may responsibility sa probinsya ay ang gobernador. Pero yung ating mga kababayan, nakikita ko, talaga namang inadirekta at talaga namang inakalampag si Congressman Velasco. Pero hindi po natin masisisi yung ating mga kababayan, sapagkat base po sa ilan pong mga promises ninyo na nabasa ko at nakita ko naman at narinig po ng aking dalawang tenga noong panahon po ng kampanya, at nitong nakalipas pa rin po ng mga nakaraang eleksyon, ay isa po sa inyong plataforma ay ang maisaayos ang ating sitwasyon ng kuryente sa buong lalawigan. Kaya naman, ako man po at kaparis ng ating mga ordinaryong kababayan, talagang ang hirap talaga naintindihin, talagang naasa pati na talagang magkakaroon ng pagbabago as regards naman sa ating supply ng kuryente. Lalo pa nga na hindi maintindihan din ng ating mga kababayan na sabi nga nila ay nabanggit mo rin, partner, na si Congressman ay committee, ang chairman ng Committee on Energy. Kaya naman talagang yung expectation ng ating mga kababayan ay talagang sukdulan, at hindi natin sila masisisi, sapagkat yung kanila pong kumbaga ay yung kanilang eagerness na eventually naman ay makaranas tayo ng maayos na serbisyo, ay talaga namang inaano na po nila, inahangad na po ng ating mga kababayan. So ako ay naasa at sa papasok na administrasyon sa ating lalawigan na talaga namang unahin itong problema na ito. Pero ito lamang po ay isa sa mga problema, isa sa malalaking problema ng ating probinsya, sapagkat ang bayan din po ng Santa Cruz ay nahaharap po sa isang napakahirap na suliranin, at yan po ay ang kawalan ng kuryente. Sabi nga ni partner na aking lola, at saka tubig din, kabayan, isa rin sa problema ng Santa Cruz yan. Sabi nga ay mas maigi naman na daw na walang kuryente kaysa sa walang tubig. Pero ano man po, yan po ay basic necessity ng ating mga kababayan na dapat talaga ay mapagtuunan ng pansin. So alam mo, tama ka doon, partner, tama ka doon na minsan talaga ay kulang sila sa komunikasyon. Parang napabayaan na nila, parang wala naman silang, parang they don't care on how they will be able to communicate and disseminate the information sa ating mga kababayan. Kaya talagang hirapan din yung ating mga kababayan na umintindi at intindihin yung kasalukuyang sitwasyon ng ating lalawigan. Like for example, sa Marelco, sa kaibigan natin yung general manager dyan, at alam ko na isa ka sa mga merong kumbaga ay nakakausap mo directly si GM Sol. Pero minsan kulang din sila sa paliwanag, nakikita ko dun sa dissemination of information, talaga minsan dun sila nagkulang. Siguro, kabayan, sabi ko nga, may paliwanag ng mas mababaw at maiintindihan din ng ating mga kababayan. Kasi kung masyadong technical, siguro hindi rin masyadong maiintindihan. Yung pinakababaw na mas maiintindihan ng ating mga kababayan, hindi lang ating apila sa Marelco, at yung mas mabilis, although hindi naman talaga natin alam na kung kailan masisira yung mga
power generator na yan ng Marel, ng Napocor, wala nakakaalam. Pero siyempre, sa atin din naman, sa ating mga kabayan, apila din natin, alam natin na ganito yung ating sitwasyon. Siguro, ang akin din lang apila sa ating mga kabayan, wag namang masyadong, sabi ko, yanong-yano na, yung mga salita. Kasi, aminin natin yung totoo, ito, nasa ganito pa tayong sitwasyon ngayon, at kung tayo ay magsasalita sa social media ng, kumbaga, below the belt na, ang atin ding lalawigan kasi po ang naapektuhan. Siguro, sabi ko nga, ako, alam ko na ganito na ang sitwasyon. Ako na rin ang nagawa, minsan kabayan ng adjustment sa sarili ko. Pero alam mo, madali lang natin yan sabihin dahil kita ay nakakaunawa. Pero sa ordinaryong mamamayan talaga na nagabayad naman. Alam mo talaga, ang hirap intindihin kasi nagabayad naman bakit saan na pupuntang inabayad? O pangalawa, bakit ang tagal na yan pero bakit hanggang ngayon hindi pa rin na-project? So, hindi talaga natin masisisi yung ating mga kababayan kahit alam mo partner, naiintindihan ko yung ating mga kababayan dahil kahit na paulit-ulit at anong paliwanag ang kanilang gawin, kung ang inasabi naman nila ay, ang dahilan naman nila ay hayaan mo at papasok na kami, aayusin namin yan, pero wala pa rin mailatag na konkreto na solusyon para dito. May nilatag na ba? Sa mga pagpupulong baga na sinagawa ng Marelco, ay meron na ba silang nailatag na konkreto na solusyon para sa mga susunod na 5 taon regarding dito sa problema natin sa sistema kuryente? Oo. Dapat mayroon din ganong alatag sila sa ating mga bayan na targetin nila, para mas, kumbaga, hindi man sabihin natin, paasahan natin ating mga kabayan. At least, kumbaga, sa isipan natin mga kabayan, ay mayroong makita ng ating mga kabayan, ay mayroon silang ginagawa. Meron silang tinatarget. Kasi alam mo, inabasa ko partner yung mga reason nila, kinonsolidate ko na yung mga reason nila. And mostly talaga, ang nakikita kong problema is yung pag-shutdown ng power barge dyan sa Balanacan, So, yaan ang kanilang problema. Kung yaan ang main o ang root problem, bakit yan ay hindi gawan ng solusyon? Kasi apektado tayo lahat. Ipaliwanag din ng Marelco kung paano yung solusyon. Kasi ganito kabayan, kung ang papaliwanag ng Marelco lang ay bumigay na, ganyan rin, at hindi rin alatag yung iba pang mga solusyon na inagawa o mga kaplanuhan, talagang hindi maintindihan din ng ating mga kababayan. Siyempre, ang sinasabi nga ng isa nating kababayan, na minsan ina-post nila o nasagot nila doon sa ating mismong page, dapat daw, kung lagbo din lang burn out, may rebate naman, nababawasan. Yun yung inasabi, dahil, kumbaga, yung bayad pinsara. Siguro malaking usapin, yung mga bagay-bagay na yan. At saka talagang napiperwisyo ang ating mga kabayan, lahat tayo sa mga bagay. Kaya nga, sabi nga, pinagin natin, actually, sana ngayon ay meron kaming meeting sa ENSHAC dito sa Gasan. Kaya lang napuspon dahil sa mga bagay-bagay. Yan sana nga niyang atanong ko at asagis ko na sana para mas maintindihan natin mga kabayan, mas palawakin pa nga yung information dissemination hanggang sa barangay, Kasi hindi naman lahat nagbabasa kabayan hindi naman lahat nag-open ng Facebook. Hindi naman lahat may social media, especially yun na nasa mga hulo ng mga kabayan natin na naapektuhan din talagang nagtatagalit. Dahil sa nangyayari nga ni. Pero siguro ako yung BAPA, yun yung na barangay electrification or barangay association sa barangay, babatuhan din at sila mismo yung magpapaliwanag din sa ating mga kabayan, hindi lang para kumolekto ng bayad, hindi lang para kung ano pa man, sila din ay maging katuwang ng management ng Marelco sa pagpapaliwanag, paunawa sa ating mga kabayan, mas maiintindihan siguro natin mga kabayan kung ano itong problema na inakaharap ngayon ng ating lalawigan. Nabanggit mo partner kanina yung actually talagang pag tiningnan nyo po yung bigger picture kasi ang talaga naman pong nakapronta talaga naman ay ang Marelco. Pero sa kabila po niyan, para sa kabatiran ng ating mga kababayan na nanonood ngayon,
Ito pong distributor po ang Marelco. So may provider po ng kuryente. Nabili din sila, kabayan. At ang Nabili din sila. nabili po yung kuryente na yun ay sa Napocor. sa Napocor. So sabi po dito sa kanila pong paliwanag, ang may nagkakaroon po ng problema ayun pong mga supply na inabigay po ng Napocor. At partner, ang may hawak ba ng power barge ay ang Napocor? Napocor partner yan. Okay. Pati yung nasa band partner ay sa Napocor din yan. At saka yung malalaki mapapansin mo kabayan, yung malalaking mga poste nasa mga bundok, malalaking mga linya, yun ay pag-aari ng Napocor. Ang pag-aari lamang ng Marelco sa pag-distribute ay yung mga maliliit na mga linya na dyan sa ating mga tabi ng kalsada. Yan yung mini-maintain ng natin ng Marelco, ginagamit nila sa pag-distribute. Pero yung malalaki na mga high voltage, yun yung mga linya ng Napocor na yan ang mga nagabato doon sa bawat bayan ay na-distribute naman ng Marelco. Oo. So siguro ay nakikinig yung ating mga opisyales ng ating pamahalaan, gayon din ng Napocor o Marelco. Alam ko na hindi kita eksperto dito at sila ang mas eksperto dito, pero ang ating panawagan ay sana naman ay ipaliwanag nila ng maayos at yung nauunawaan ng ating mga kababayan kung ano ba talaga yung problema at mailatag nila yung long term. Alam ko na ang mga inagawa nila ngayon ay puro mga long term, mga short term solution, pero sana naman ay ipaliwanag din at bigyan din kita ng impormasyon sa kung ano yung long term solution na inagawa ng kanilang tanggapan at ng ating pamahalaan para naman maibsan yung ating problema. Alam mo partner, ito naman ay hindi problema ng ating lalawigan lamang. Ito ay pang problema po sa buong Pilipinas. Pero sa atin po kasi ay matagal na pong problema. At yan po, ang problema pa nito, rotational at mayat. Kumbaga ay, well, in fairness naman sa Marelco, dahil before ay, kumbaga talagang yung problema talaga sobrang lala. Ngayon mga rotational na. Pero hindi nyo po yan pwedeng sabihin kasi na dahilan. Dahil matagal na po kayong nag-aserbisyo, bakit hindi nyo na po yan naagapan at bakit hindi po na-project ng inyong matatalinong kaisipan. At yan naman po ay paulit-ulit na pong problema, bakit hindi po yan nahanapan ng mas maayos na solusyon. Yan po ang aking talagang, yan po ang aking, anong tawag dito ay, masasabi, yan na aking masasabi talaga. At hindi ko talaga yan maintindihan kapares ng ating mga kababayan na lalo na yung may mga anak partner na talaga naman ang hirap. Ang hirap sa gabi, matulog na yan ng init. Doon ka lang dapahinga. Ay, yung nanayod ko nga ni ay nagatinda ng yelo, hindi na makabuo. Ay, laging pag may natawag, kape, may papabila daw po ng yelo, ay wala po't malambot. Kumbaga partner ay sabi ko nga ang apektado dito ay hindi lamang iilan kundi kabuuan mga negosyante, ng ordinaryong mamamayan. At isa pa partner, alam mo ba, isa sa komento nung isa natin naging bisita, isang negosyante din na nag-observe. Siguro may balak ba siya magnegosyo sa Marinduque. Nakita niya, yan ang ganda ng ating lalawigan. Malaki ang potensyal lalo na sa turismo, pero sabi niya nakikita niyang problema nga dito ay yung kuryente at saka yung tubig, Oo, at saka sa pag-unlad talaga, para umunlad ang isang lalawigan, yan ay basic necessity. Walang mag-a-invest sa ating lalawigan kung ang problema naman ay ang kuryente na pangunahin para sa isang negosyo. At para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, kung ako ay isang negosyante at nakita ko na yung probinsya natin ay may problema sa kuryente, ba't hindi na lamang ako pumili noong mga probinsya na mas malapit pa na hindi matawid dagat? Para doon ako mag-invest. Kaysa maparoon ako sa Marinduque na matawid dagat, another cost pa yon, plus pangalawa, may problema pa sa kuryente. Ay maiba pa yung problema sa kuryente ay kung mapapunta sa Santa Cruz ay problema talaga ang tubig. Kaya mahaba itong usapin at sana naman ay yung ating mga nasa pamahalaan lalo pa at talaga naman papasok na ang panibagong administrasyon at ang ating congressman ay sana ito ay aking dasal na sana ay magsama-sama muna kita sa pagkakataong ito na ipanalangin natin si Congressman Velasco na masungkit yung speakership dahil yan po
bukod sa isang correct. malaking karangalan para sa ating mga Ating kababayang lalawigan. Marinduqueño, baka naman ito yung pagkakataon na makapagdala si Congressman Velasco kung siya man ay palaring maging speaker ng Kamara, na makapagdala ng panibagong solusyon at konkretong solusyon at pang mahabang pang long-term solution sa ating probinsya. May nakikita ako na medyo meron ako mga nakikita na na mga grupo na ina-destabilize yung parang may nakita ako na isang grupo sa Facebook na nag-sponsored pa para lang i-destabilize yung o harangin yung o parang siraan ng ating mahal na Congressman si Congressman Velasco. Nakita ko na parang yun yung ina-reason out na yun nga ning problema sa Marinduque sa kuryente bilang isang chairman ng Committee ng Energy ay hindi masolusyonan. Paano pa kaya yung problema sa buong bansa, sa buong Pilipinas? Pero sa pagkakataon pong ito, ako po'y nananawagan sa ating mga kababayang Marinduqueño na isang tabi muna natin yun. Wag na muna, alam ko po yung inyong hinaing talaga, nararamdaman ko po yan dahil pare-pares naman po kitang mga ordinaryong mamamayan. Alam po natin yung problema natin sa probinsya. Pero I would say sa pagkakataong ito po, kita po muna ay magsama-sama at sana po ay ipanalangin natin na talagang makuha ni Congressman Velasco yung pagiging speaker ng Kamara. At sa pagkakataong iyon, kapag naging speaker na siya, talagang hanapan natin at sundutin talaga natin si Congressman na Congressman, speaker ka na. Pagkakataon na ito, para naman bigyan mo ng importansya ang lalawigan at bigyan mo ng pondo at yung mga problema na basic necessity ng ating lalawigan ay talaga namang masolusyonan kung ikaw ay speaker na. So, wag na po muna kitang sumali dun sa mga destabilization plot at nakikita ko na mga negative things about our congressman. Yun lang sana hinihiling natin sa ating mga kababayan na sana bago makisali doon at parang nangyayari pa sila pa nakikiayon tayo lang magkaisa kasi kumbaga ang sa atin ay bigyan muna natin ng pagkakataon yung ating congressman alam mo naman natin yung naging problema din sa nakaraan sa politika na gustuhin mang gawin ay hindi magawa dahil sa may mga bagay-bagay ngani na nahadlang ngayon naman nabuo sila at ang mga opisyal kumbaga ngayon ay iisang partido halos sana naman suportahan din natin mga kababayan at pagbigyan natin ng pagkakataon at tayo na malaya din namang pumuna, malaya din naman tayo magsalita. Siguro ang atin naman ngayong una-una nga, sabi mo nga kabayan, ay ipagdasal At pangalawa, kung pwede nga may campaign kita para suportahan si Congressman. Kung yung mga nagagawa ng destabilize ay nagawa sila ng paraan bakit kita hindi. Yun nga ang inasabi ko kabayan, partner, nakita ko na merong yung talagang mga nila, yung mga nag-destabilize ngayon kay Congressman, sponsored nakita ko sponsored yung kanilang mga articles sa Facebook. Inabayaran nila, inabigyan nila ng budget. So parang I would say I agree with you na siguro it's about time talaga na magkaisa tayo sapagkat yan po isang napakarangalan para sa ating mga Marinduqueño na bagamat maliit ang ating lalawigan ay may isa tayong pinuno na magiging speaker ng Kamara. Na bagamat ang ating isla ay hindi kilala sa buong sa buong Pilipinas ay biglang may umusbong na isang Congressman Lord Alan Velasco na eventually abot kamay na yung pagiging speaker ng Kamara. Kaya naman po sa ating mga kababayan yan ang haba na ng pila sabi ni Tito Jack Gilbert yung ating donor ng Marinduque News at supporter din ng Marinduque News. Kasama natin ang ating website administrator. Sabi ni Tito Gilbert, the best solution sa power shortage dito sa Marinduque ay direct power from Quezon Province via undersea cable power. Actually, Tito Gilbert, mabalik kita sa problema sa kuryente. Hindi kami po mga eksperto dito, pero dahil sa paulit-ulit po itong problema, pinapag-uusapan din namin, Nabasa ko dahil yung kaibigan ko dito ay kasama din natin si Hanap Buhay na nandyan naman po sa Quezon sa Tagkawayan ay Tito Gilbert, just to give you an overview yung palang nalaman ko hindi po ako eksperto dito pero may problema din po ng supply ng kuryente sa Quezon Province. Hindi po sila nakakonekta sa Meralco.
Okay? So, ibig Kasi sabihin, ganito kabayan, ipapaliwanag ko sa iyo, Ang Meralco kasi, Meralco, hindi Meralco ha, Meralco kasi, hanggang Pagdilaw, Quezon lang yan. And Tayabas, Quezon. Paglabas niyan kabayan, yung bandang Atimonan, Unisan, San Padre Burgos, Bundok Peninsula area, at yung 4th District of Quezon, yan ay kooperatiba na rin may hawak kabayan. Kiselco ba ang yun? may hawak yan ay Kiselco, hindi tayo kakamali, Kiselco Uno. Kiselco Uno. Yung Kiselco Uno na isa rin kooperatiba yan. At possible tayo, kung tayo magkukonek ng kuryente from Marinduque, papatak tayo ng it's either General Luna. O kung General Luna, ibig sabihin, kakapit din tayo sa panibagong kooperatiba. Okay. Baka ang mangyari kabayan, patutubuan din tayo ng kooperatibang meron doon. Oo. So, ang Diba? pinakamaganda niyan, kung talagang makonect nila ang kita, makonect na kita sa Meralco. Kung talagang ang agawin nila ay a-connect tayo. Dahil nagawa na po yan ng ng cable mula po sa Maniwaya, malapit na po yan. Pero pag naging speaker po si Congressman, at meron na po kitang budget, ay madali na po yan. Kaya naman po sa pagkakataong ito, ay ako ay sana naman ay magkaisa po tayo na atin pong ipanalangin at suportahan. Sana may campaign din kita para naman sa pagsuporta sa ating Congressman Lord Alan Velasco. Sapagkat kung ang kanyang mga kalaban sa pagiging speaker ng ating lalawigan ay nagawa ng mga destabilization plot para against our congressman. Siguro it's about time naman for us na gumawa ng mga campaign supporting our congressman. So, yun po ang mahaba pong usapin yan at nawa po ay makasama din natin yung mga eksperto dyan po sa Meralco, gayon din po ang mga upcoming na mga pinuno, lalo na po yung ating gobernador at congressman para maipaliwanag sa ating mga kababayan ng sabi lang ay in layman's term yung mga kasalukuyang sitwasyon at problema at ano yung kanilang mga short-term and long-term solution as regards the major problem we encountered in our province. Siguro kabayan, bago siguro ko bumitaw din sa area, gusto ko rin siguro na baka may mga pagkakataon tayo na mabisita din natin, alamin din natin kung ano yung update. Kasi sa huling pag-uusap namin regarding dyan, together with the officials of Meralco, nabanggit nga nila na nag-open na yung bidding doon sa mga bagong player. At doon nga niya natingnan, hindi mawawala yung diesel power plant at may plano na dagdagan ito ng solar, windmill at iba pang po pwede. Pero nga nag-o-offer pa na yung mga basura pwede rin ipunin at pwedeng pag makapag-create din kita ng enerhiya buhat doon sa mga basura na meron tayo sa Marinduque. So, siguro yung nangaalamin natin kung ilan na ba, ano na ba yung status nung mga nagbibid na yan, gustong sumali para maging another source ng distribution ng kuryente sa ating lalawigan. Oo, sabi dito ni Elmer Peregrin, alam mo, inadaan na lang nung ating mga kababayan sa, kumbaga ay sa joke, sa tawa, sa yung bang para lang mapagaan, para lang ma-ease yung burden na inakaharap na ating mga kababayan. Sabi ni Elmer Peregrin, ay kita ibalik na lang sa bunsol at nang walang problema, wala pa kitang abayaran, hindi pa kita maasa. Oo, para mading mas maigi pa yun, Inabot ko kabayan yan. Ewan ko lang ikaw kung inabot mo yan. Aba, inabot ko yan. Nag-aaral, nagsusunog ng kilay. Ay talagang literal na nagasunog ng kilay dahil pag napalakas ang dalit ng bunsol at nung dalit ng bunsol ay talagang aabutin ang kilay. Oo, talagang sunog ang kilay. At sa umaga ay may agyo na, may uling na yung ilong, Oo, talaga namang para kang sumingot ng abuhanan, po. So, ayan po ay napapag-usapan lang natin. Ay mas maganda pala kapag ganitong dahil ang akin namang programa ay Thursday, Tuesday and Sunday, may isa palang araw dapat na medyo ganito yung pag-usapan natin ng mga problema, tapos mag-invite kita ng mga resources. Pero pag nakita ko pag mga ganito yung usapan natin, parang nababa ang ating mga viewers. Sabi lang ay medyo nakakainis ng pag-usapan niyang, nakakasura ng pag-usapan niyang ganyan sapagkat hindi naman na-actionan. Pero wag po kayong mawala ng pag-asa. Dahil sa kabila po ng lahat ay alam po natin na paparating ang bagong administrasyon, malaki po ang ating expectation, nawa po lahat po ng mga
usapin, lalo na yung mga major problems ng ating pong lalawigan ay talaga naman pong kanilang masolusyonan. Lalo na po itong At problema sa kabayan, tubig at saka sa para kuryente. maintindihan din natin mga kabayan, nakita sa Marinduque News, although kita ay mga volunteer, inuulit lang natin, mga volunteer lang kita, ay hindi naman kita nagpabaya. Oo. Uy, masabi ko lang gampanan. nga ni pala, speaking of which, partner, alam nyo, ay kita po ay para bagang dahil palaktaw ang ating usapan sa ating mga kababayan. Ako ay nagpasalamat ng sobra sa ating mga kababayan na nakasuporta dahil minsan po ay kami po inaparatangan na kami daw po ay bias. So, kami po ay hindi po, wala po kaming inapanigan na mga politiko, hindi po kami nila inabayaran. Kami po ay pro-people, kami po ay pro-Marinduqueños. Diyan po ang aming pamantayan. So, wala po kaming bayad dito. Sabi ko nga ay kami inaapi minsan dito at inaasabihan kami na kami ay mga bias media daw. Kita daw ay mga bayaran. Alam niyo po, kung inabayaran po kami ay talagang sana yaman na kita, kabayan. Ay yanong yaman na po namin ay dahil mahalaan po namin kayo ay kami po mga volunteers. Kabayan, sabi ko nga minsan, pag may mga kita na ayaw kong i-share sa aking sariling Facebook kasi minumonitor ako ng kumpanya ko. Dahil na parang inapabayaan ko doon trabaho ko dahil sa kabubuluntir ko sa Marinduque News. Wala po kaming sweldo dito. Siguro kung wala tayong sariling trabaho, wala akong maliit na negosyo, kabayan, baka bumitaw na din ako. Kaya lang dahil na yung puso natin na nasa Marinduque, nagatrabaho kita kahit wala namang kitang sweldo. Wala po kami sweldo dito. Oo, at para po sa kabatiran ng ating mga kababayan. Para rin sa kabatiran. Para rin sa kabatiran ng ating mga kababayan, kami po hindi nasweldohan din ng mga nasa gobyerno. Kaya hindi po lahat ay libre sa Marinduque News. Kaya po nag-introduce din kami nung tinatawag namin na membership subscription para naman po mas tumagal pa po ang ating programa. Oo, kasi minsan kabayan, aminin natin sa ating mga kabayan, sige, sa hindi nakakaalam, minsan kinakapos na din po kami. Hindi naman sa nagatawa kita kabayan, na minsan kahit pang gasolina wala na din kami. Wala na mabunot. Minsan kami magkasama ni kabayan yung talagang nag-aambagan at nagpapakiramdaman kung sino unang mabunot. Totoo po yan. Ang hirap pong umikot para lang po kami ay makapaghatid po ng mga balita na may kinalaman po sa ating probinsya. Ang hirap pong ikutin ang Marinduque. 6 na bayan po yan ay yung kami nga ni po ay kumbaga po ay ari na po kami sa buwak pero ang dami pong nagreklamo bakit wala daw pong balita sa ibang lugar. So inaapilit po talaga namin ikutan sa abot po namin makakaya kahit wala naman po kami ditong mga malaking kita o nakita dito o suporta mula po sa gobyerno. Makapagserbisyo lang po kami sa inyo lalo pa dun sa ating mga kababayang OFW na inspirasyon naman namin. At siguro darating din yung panahon na baka kung nakikita minsan may mga ads tayong inatanggap, siguro hindi na para kami magpayaman at hindi para kumita, kundi para lang masustain natin yung ating serbisyo publiko dito sa ating mga kabayan. Yes. Inagawa po namin yung mga, kumbaga po ay mga digital strategy, kapares din po ng ibang mga news platform para lamang po masuportahan pa. Kasi pag hindi po namin ginawa yun, mamamatay po ang Marinduque News, mawalan po kita ng ganitong kasiyahan. Ito pong mga gamit namin dito, mga investment po namin, personal investment, donated coming from OFW. Kaya po para bang talagang naiinganyo rin kami at nai-inspire din kami na magpasaya sa inyo at magbigay ng ganitong serbisyo publiko. Opo. Kaya salamat din sa ating mga kababayan. Alam niyo po, yung inyong pagsuporta, yung magagandang komento. Although may mga kababayan tayo na parang yung komento ngayon lang, hindi nasasaktan din tayo. Pero inuunawa na lang natin. Pero higit sa lahat, mas malaki yung bilang nung sumusuporta sa atin kasi nagpapalakas sa atin para ipagpatuloy natin itong ating serbisyo publiko. Oo, totoo yan. Ako lang din yung kabayan, nung ating mga kasama sa kapulisan as member of Provincial Advisory Council, na minsan sila humihingi sa atin ng tulong, kailangan tayo mag-witness doon sa ibang mga inagawa nilang serbisyo at mga aksyon. Minsan, alam mo kabayan, tulog na ako, ipupunta dito yung ating mga kapulisan. Nabati pala natin si Colonel Landicho, na pinuno ng ating kapulisan sa probinsya. Minsan pupunta kabayan, talagang talagang pagpunta namin sa area hating gabi, wala akong sweldo doon kabayan.
walang iniabot. At hindi rin ako nag-i-expect kasi nakikita natin yung mga pulis natin at talagang wala rin silang pagkain. Kaya yun yung buhay namin. Ano po, na nito ngayon sa Marinduque News na minsan akala po nila ay kita ay may malaking inatanggap. Ano. Oo. So at wala pong nagapondo para po sa kabatiran ng ating mga kababayan. Correct. Wala pong nagapondo na any politician po sa amin. Kung meron lamang po talaga, ay talaga pong hindi na po kami magapa-subscribe, magapa-membership fee sa Marinduque News. But anyway, sabi ko nga ni po ay kami po yung magapatuloy sa kabila po ng ilang mga pagbatikos ng ilan. Sabi ko po sa aming grupo sapagkat ako po ang natayong chief correspondent ng Marinduque News. So sabi ko po sa kanila, hanggat mas marami yung nagakomento na napapasaya natin sila, hindi kita matigil. Pero kapag nakita natin na lahat ay nagkomento na ayaw nila sa atin, kita ay magsara-sara na. Yan po ang aming pamantayan. So kami po ay mag-aserbisyo sa inyo sa inyo publiko at patuloy niyo po kami makakasama sa abot po na aming makakaya. At napatagal na, napahaba na ating kwentuhan, partner. At muli po sa mga kakapasok pa lamang sa ating pong live streaming, ating pong kasama ngayon ay ang aming pong senior correspondent mula po sa Bayan ng Gasan, si Adrian Rosales. At meron kang panghuling mensahe, partner. Siguro na sa ating mga kababayan, una kami nagpapasalamat sa patuloy na pagsuporta at patuloy na pagtangkilik sa Marinduque News. Hindi man po kami perfecto, may mga kakulangan din po kami, dala po ng mga bagay-bagay na naihatid sa inyo na kompleto, yung mga balita dahil po, sabi nga po, minsan kulang din po tayo sa pondo. Pero nagpapasalamat po tayo na nariyan pa rin po kayo. Salamat din sa iyo, DJ Myong, sa patuloy na pagbibigay din sa akin at sa ating mga kasama ng pagkakataon upang makapagserbisyo publiko sa magitan ng Marinduque News Network. Alright. Salamat mga kababayan, magandang gabi. Okay, and that was Mr. Adrian Rosales, ang ating pong senior correspondent mula naman po sa Bayan ng Gasan. At sabi ko nga ni po, kapag kami po ay nakita nyo, kami naman po ay hindi nag-request ng ano pa man. Tapikin nyo lamang po kami sa aming mga balikat at masaya na po kami doon at nakakawala na po ng pagod yun. Sabi ko nga ni po sa aking grupo, sa aking team ay humanap yung ating mga kababayan, lalo na yung mga minsan nakakapagbigay sa amin ng masasakit na salita. Sabi ko ay, sige, humanap kayo ng isang Facebook page o ng isang news platform na kapares ng inagawa namin sa buong Marinduque. And I would say wala po sila o wala po kayong makikita niyan dahil kami lamang po ang nagawa niyan na meron pong entertainment, meron pong news, kumpleto po, meron po kaming website, meron po kaming live kung saan kapag may mga activities, major activities po sa probinsya na live po namin, kahit sobrang laki na po ng expenses ko sa internet, naabot po ng 5,000 minsan yung aking internet, hindi po namin yan naasa sa inyo. May mga ilan lamang po kita mga kababayang mga Marinduqueño, lalo na po yung iba nating mga kababayang OFW na talaga naman pong nasuporta sa atin. Sila po yung inspirasyon talaga natin. So, ano't ano man po ng mga ano't man po na nangyayari behind the Marinduque News, sabi ko nga ni po ay sana naman ay may magkaroon din ng isang programa na kagaya po ng amin na meron pong isang website na may mga talagang mga nagasulat, identified yung mga nagasulat, may mga entertainment din, nag-live din sila para naman hindi masyado burden sa amin dahil parang kami po ba lahat ng ang lahat ng sumbungan ng mga problema. So parang nakuha ko na lahat, na-adapt ko yung problema ng Marinduque, kaya minsan ho ay nai-stress din ako at saka nade-depress. Sabi ko minsan ayoko lang hong sabihin doon sa mga bumubuo sa Marinduque News na gusto ko na itong iwanan at gusto ko nang tigilan dahil medyo nakakapagod din dahil wala naman akong inakita dyan kaunti, kulang pa para doon sa pangbayad natin sa ating internet para kita ay makapag-live. Pero gayon pa man po, kami po ay patuloy na mag-serbisyo dahil kaisa po namin kayo at katuwang po namin kayo dahil patuloy po kayo nakasuporta sa Marinduque News. And with that, ako po ay pansamantala munang mabati sa lahat ng ating mga kababayan. Medyo nagkagulo na Ayan, Kabayan Music na, dayang-dayang para relax naman. Pagbigyan natin ng dayang-dayang Sorry po, medyo nagkaroon lamang ho ng usapan at talaga namang minsan ho ay kailangan naming maipaalam sa inyo kung ano po yung mga nangyayari sa ating sa Marinduque in particular and what is really happening at the back of this group o sa kabila po o sa likod nitong grupo na meron po kami ngayon. Pero bago yan, bigyan muna natin ng isang
napakagandang awitin dahil naiinip na daw yung ating mga kababayan at kanina pa nag-aintay. Gusto ng dumisko? Sa atin pong mga kababayan na gusto ng dumisko, kayo po ay pumaroon na sa gitna ng plaza sapagkat patugtugin na po natin ang dayang-dayang, pero gusto ko po yung Tagalog version para maiba naman. Si Ariel Gia ay nanunood, pabati naman po dyan sa DOH Mimaropa. Sabi ni Rodelio, mabuti kabayan music na. Dayang-dayang para relax naman, nakakasawa na ang kuryente na yan. Talaga naman magbanuot na laang kita. Hala, at dahil malakas si paring Rodelio, mabuti, nairin na po ang dayang-dayang pero Tagalog version nga nila ang. Maraming salamat kabayang Cor Peregrine, kabayan, bayain na baya sila at wag nang umasa sa politiko. Mga bulaan laang 'yun. Hala ka. Ako'y hindi mayabang pero Akalain mo 'yon, it's 10:50 on my clock. 10 minutes na lang po pala kitang magasama-sama. Alex Luha Mayorga is watching. Ang aking girlfriend ay si Dayang-Dayang. Sa akin ang luneta, pati ang araneta, pati ang airport ay akin ding talaga. Ikot ako ng ikot, hilik ako ng hilik, nang ako ay magising, nagulat at nagtaka, ang lahat ay panaginip lamang pala. Ay sayang, ay sayang, 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 sayang. Marilyn Peñarroyo Villarmino is also watching. Ako ay hindi mayabang, pero ako ay hari naman ang tapang. Nang ako'y mapaaway, 10 ako. Kita po ay 9 minutes na lang na magasama-sama. Magkakitaan bumuli kita sa susunod po na linggo. Away, Sa kaparehas po na oras at himpilan. ako'y namimili. Mahabol po ako, pa-shoutout naman po. Maraming salamat po si Marilyn Peñarroyo Bellarmino. Kung nagkontrol, ewan lang. Ay sayang, ay sayang, 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 sayang. Si Rodelio Mabute, salamat kabayan. Di ba relax? Laang dami kong tawa. Ingat po kabayan, salamat po. Target, ako'y asintadong Elmer Peregrine is watching. Pabati naman po sa mga kabundok. sa mga nagapabalong dyan sa Kasili dahil walang tubig. Aking nabasa, Nagapabalong ng bomba. ikot ako, Myra Mabutot, Takbobo, kabayan, pabati naman sa mga taga-Duyay, katayin ko't gagawin ko. Banhigan. Kunbawa po, sabi ni Cesar Jenny. Sayang, 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 sayang. Wenabel Hermosa Sagid, pabati naman po ng happy birthday kay Marvin Semilia ng Marikina City with loving wife, si Kelly May Semilia po are. Lilia Galiantes, Lase, mabuhay ka DJ, mabuhay din ang sambayan ng Marinduqueño. Talaga namang sadya nga ning mahal kong totoo. Pilipit ng pilipit, ako'y namimilipit, nang ako ay tumayo, at para akong lasing, nang ako'y formang susuntok. Uy, special shoutout daw kay Rosemary Cañete Nite, kay Cathy Pilar at kay Jason Malalad Hermosa na sobrang busy. Ang sayang, Samantala, kung kayo po ay may mga kaibigan ka mag-anak na gusto pong magbakasyon sa Marinduque at nangangailangan ng isang travel agency, magbuklaan po sa Dream Favor Travel and Tours, ang accredited travel agency sa Marinduque. Bumisita sa kanilang opisina sa Barangay Santol, Buwak, Marinduque, o kaya tumawag sa mga numerong 0918-933-1605 at maaari din po kayong bumisita sa kanilang website ang www.dreamfavor.net at hanapin po si Susanase, ang kanilang general manager. ay ng girlfriend ko, nang ako ay Overtime na po kita, talaga naman. Aim Lane, Sase, ay Choco, ay Kocho. Elmer Peregrine, kabayan, kumusta ka? Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Marilyn Peñarroyo Bellarmino, pabati naman kay Mariniela Ray Azucena, 18th birthday niya kahapon. Sa Sabado ang celebration sa Kasali. Wala bagaman lang imbitasyon yan. Pahabol po sa mga taga-Bayakbakin, Torrijos, Marinduque, sabi ni Marlon Handusay. At kung gusto niyo naman po magbakasyon sa Maniwaya Island, saan na po kayo pumaroon? Pumaroon lamang po kayo sa Villa Atelana Resort. Diyan po kayo mag-stay sapagkat bukod sa mura po
ang accommodation nila ay napaka-family oriented pa po ng serbisyo nila. Tawagan lamang si Jilaika Rodriguez sa mga numerong 0918-559-4522. At kung kayo naman po ay gusto magpa-advertise sa amin para mas tumagal pa po ang ating programa, magpadala lang po ng mensahe sa ating Facebook page o kaya tumawag sa 0925-88-59-57-8. Kaya naman sa oras na 10:54, batiin muna natin si Rain Maanyo Torrijos. God bless po kabayan. Marlon Handusay is also watching. At bago po kita tuluyang magtapos, ay gusto ko pong pasalamatan ang lahat ng bumubuo sa Marinduque News. At sa atin pong mga nakasama dito sa ating live streaming ngayong gabi, Arlene Maanyo Torrijos, Marlon Handusay, Marilyn Peñarroyo Bellarmino, Ainline Nasase Aycocho, Elmer Peregrin, Philip Handusay, pahabol naman po sa mga kababayan namin sa Torrijos at sa Red Outdoors Travel and Tours. We're so fine. Kay kabayang Ebalur Hogno, kay Jason Malalad Hermosa, Rosemary Cañete, Nite Cathy Pilar. Gayun din po gusto ko pong pasalamatan ng lahat ng bumubuo sa Marinduque News, kay Tito Gilbert Haculbia, ang donor at administrator ng Marinduque, ng website ng Marinduque News. Kay kabayang Alan Makapugay, ang ating insight contributor, kay Adrian Santo Domingo, ang ating Buwak senior correspondent. Kay Tino Manrique, ang ating bagong insight contributor. Kay sino pa? Kay JM Forcado. At sa lahat po ng katuwang namin sa Marinduque News, Ebalur Hogno, thank you DJ. Myong more power and God bless you more. Thank you so much Ebalur Hogno, talaga naman palagi nakasuporta. At sa amin pong supporter ng Marinduque News, ang Marinduqueño Association of the Capital Area, kung saan po ay nag-donate po sila sa amin ng camera na inagamit po natin sa ating mga news gathering. Gayun din po sa kay kabayang Ricky Sadiwa Saher, mula po sa bayan ng Buena Vista. Gayun din kay kabayang Marilu Perin Buford, mula naman sa bayan ng Torrijos na nandyan po sa Virginia, United States of America. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagmamahal at pagsuporta. Lagi po kayong mag-aingat mga kababayan kong sinta. Carl Franz Decker, magandang gabi po, pahabol naman po ng pagbati sa akin. Maraming salamat po. Si Jeremy Limpiada Pelaes ay nagapahabol din ng pagbati-pabati naman po kami dyan kay Bukal Pelaes. Uy, sa ating kaibigan na si Bukal Pelaes. Pabati na rin po sa asawa ko na si Raquel sa Quezon City, sabi ni Cor Peregrin. Good evening po DJ, God bless you po, sabi ni Carl Franz Decker. God bless you din Carl. Magkitaan po tayo sa susunod po na linggo sa kaparehas na oras sa timpilan. Dito lang po yan sa Marinduque News. At sumapit na po ang sukdulan para kita po ay pansamantalang magpaalam. At muli nga ni po ako pa rin po ang inyong kababayan online, Romeo Mataak Jr. po ang inyong lingkod. Mula naman po sa bayan ng Torrijos na nag-aiwan po ng mga katagang pagmamahal, pagkakaisa at pagdadamayan ang lagi po nating apakita, sapagkat